The topic this morning is all about true freedom. Ang tunay na kalayaan. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. This is your Ate Mavs and welcome po sa atin pong daily devotion live dito sa Ate Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page at sa ating YouTube channel, Ate Mavs TV. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa atin pong live daily devotion. Kumusta po kayo? Kumusta ang inyong araw ng Friday? Today is Friday, July 4, 2025. Ayan, nakakatuwa naman. Napakabilis talaga ng panahon, July na po. Kumusta po ang inyong gising ngayong umaga? At makulimlim po dito sa aming lugar, malamig na. Feeling ko nga, Pasko na. Ang lamig, buong magdamag. Walang aircon pero malamig. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Napakabuti ng Panginoon. Ang bait ng Diyos na po. Tayo ay ngayon naman nalalamigan sa ating pong panahon. Yung makailang buwan ay mainit na mainit, ngayon naman ay ang lamig. Thank you, Lord. So habang ako po ay nagsishare ng ating live devotion, ay buksan na po ninyo ang inyong Bible sa 2 Corinthians 3 verse 17. Sa Tagalog, iyan po ay ikalawang Korinto 3 verse 17 na matatagpuan sa page 227 ng ganito pong Bible. Yan po ay nasa bagong tipan. Pwede po ninyo yung matagpuan dyan at para madali nyo mahanap, ay binibigay na po natin yung page para po madali po ninyo makita. Sige po, mag-share lang po ako ng ating live devotion this morning para po marami ang makasabay sa atin. Marami ang makapanood at ma-notify po kayo. Habang hinihintay po natin, ang ating mga manonood ay mag-share lang po ako ng mabilis. Share lang po tayo. Share po natin ang ating live. Good morning! Uy, ang aking classmate. Good morning, Bro Inigo Victorio, and good morning, Ate Ella. Magandang umaga po. Ayan, so good morning po sa inyo. Share lang po ako ng ating live para marami po ang makasabay. Okay. Share lang po tayo. Share natin sa ating mga ka-stroke. Yan, sa mga ka-stroke ko dyan, magandang umaga po sa inyo. Sino wala? Bakit wala? Yun. Good morning, mga ka-stroke. Good morning, mga ka-stroke. Mag-devotion na po tayo. Please start. Ayan, sige po. Share lang po tayo sa God Loves You. Sa mga nanonood po sa God Loves You Movement Facebook page, magandang umaga po sa inyo. Ayan, so dito po tayo, naka-live din tayo dito po sa ating
page ng God Loves You. Good morning po sa inyong lahat. Share po natin sa ating groups para marami po ang makasabay. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Good morning, Ate Lori. Ayan, nanonood si Ate Lori sa God Loves You Movement Facebook page. Good morning, Pastora Alma. Magandang umaga. Hallelujah. Okay. Sige po. Let's start with our devotion. Simulan na po natin. Hallelujah. Okay. Good morning, Ate Jenny. Ayan. Salamat po, O Diyos. Praise God. Good morning, Ate Jenny. Hindi ba lakas? Ayan. So, again, good morning po sa inyong lahat. At ngayon po tayo ay nasa live devotion natin sa ating Mavs TV para po sa ating spiritual wellness. So, ang ating pong verse sa pagninilayan ngayong umaga ay kinuha natin sa 2 Corinthians 3 verse 17. Ang sabi po sa New International Version, "Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom." Sabi naman po sa Tagalog, sa 2 Korinto 3 verse 17, na kung ganito ang inyong Bible, yan ay matatagpuan sa page 227 sa Bagong Tipan. Ang sabi po sa Magandang Balita, Biblia, ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, ay mayroong kalayaan. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may likha ng langit at lupa, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Salamat o Diyos sa pagkakataong ito na muli po kami ay makakapagbahagi ng salita mo, Panginoon. Nawa o Diyos, pangunahan mo po kami. Ikaw po ang siyang marinig. Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang maparangalan, mapapurihan at madakila sa mga sandaling ito. Itago mo po ako sa iyong likuran. Turuan mo kami, Panginoon. Tulungan mo po kami na maunawaan namin ang mensahe mo para sa umagang ito. Fill us with your love, Lord, and fill us with your Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, ang ganda po ng ating pong verse na pagninilayan, no? Basahin po muna natin muli para sa mga ngayon lamang nag-tune in. Sa 2 Corinthians 3 verse 17, ang sabi po sa New International Version, "Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom." Parang kanta to, no? Ginawang kanta, no? And sa 2 Korinto 3 verse 17, Magandang Balita, Biblia, ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon ay mayroong kalayaan. Hallelujah. Praise the Lord. Sino ba ang gusto ng kalayaan? Taas ang kamay. Diba po, no? Nais ko lang po yung akin. Kasi baka mamatay yung laptop ko. Yan, namatay na nga yung ilaw. Yun, thank you Lord. So, lahat ng tao gusto maging malaya. Hindi po ba? Gusto nating maging malaya sa lahat ng bagay. Pero yan yung pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Yung kalayaan natin na alam ay naka-align ba ito sa salita ng Diyos o sa nais ng Diyos para sa atin. Para mas maunawaan po natin ito, ay pag-aaralan natin yun ngayon. At alam ko po, nakasama natin ang Panginoon sa mga sandaling ito para tayo ay tulungan na maunawaan ito at tunay na malaman natin ano nga ba ang kahulugan ng kalayaan. So, ang title ng ating devotion this morning is True Freedom is Here. Andito na ang tunay na kalayaan. So, ba natin maging malaya?
Maraming taong ganyan, no? Ayoko na sa ganito, para ako nakakulong. Gusto ko maging malaya. Gusto ko nagagawa ko yung mga bagay na gusto kong gawin. So, yun nga ba ang dapat na gawin? Yun nga ba ang tama na dapat natin gawin? Everyone thinks about freedom differently. So, iba-iba ang pagtingin natin when it comes to kalayaan. Most people would say freedom is a virtue that should be sought. Ito yung bagay na dapat hinahanap. Ito yung bagay na dapat na makita natin. But that idea changes depending on how it's defined. So nakadepende po yan sa kung paano natin ito bibigyan ng kahulugan. 'Di ba? Ang kalayaan ay depende sa bawat tao. At yan ay pag-aaralan natin ngayon. Kung yun bang alam natin about freedom ay nakabase sa salita ng Diyos. A lot of people think freedom is the absence of restraints. So parang ang maraming taong akala, ang kalayaan, yung kalayaan na walang pumipigil, yung walang bagay na magbabawal, di ba? Yun yung kalayaan. And we are free when we're free from things that hold us back. Malaya daw tayo kung tayo ay malaya sa mga bagay na pumipigil sa atin para gawin ang isang bagay. Di ba? Kasi yun yung minsan yun yung definition natin ng kalayaan. Pag nagagawa ko ng lahat, malaya na ako. And others define freedom by our human will. Kapag nagagawa mo yung gusto mo at nasusunod mo yung bagay na gusto mo, malaya ka. Diba? Yun yung iba, yun yung naiisip natin. Pag nagawa ko itong bagay na to, malaya ko itong nagawa, ay andun ang kalayaan sa akin. If we can choose what we want, then we can be free. Diba? Pag nakakapili tayo ng gusto natin gawin, yun yung kalayaan para sa maraming tao. Kaya nga, diba, pag tayo bumuboto, may kalayaan tayo para iboto kung sino dapat iboto. May kalayaan tayong pumili kung tayo ay susunod sa ating isip, sa ating puso, o sa araw-araw ng buhay natin. Sa totoo lang, na-i-apply na agad natin yung free will sa everyday life. Diba? Pagising mo pa lang sa umaga, yung kalayaan na gawin yung gusto mo, pagdilat ng mga mata mo, anong una mong gagawin, yung desisyon mo, nakabase sa free will mo, di ba? Gusto mo bang pagising mo magdasal muna o pagising mo kumain agad, mag-toothbrush, maghilamos, magkape? Ang daming will or kalayaan na gusto mong gawin sa buhay mo. Pagdilat pa lang ng mga mata mo. Di ba? At yung mga bagay na yan, ay naiisip natin, kalayaan to. I can do whatever I want. Di ba? Dito sa mundo ito, you can do whatever you want. Sa totoo lang. Buhay mo yan eh. Pwede mong gawin mga bagay na gusto mo. But these ideas are a bit different from what we find in scriptures. Diba? Although, we have that freedom na we can do whatever we want because buhay ko to, Ate Mabs. I can do whatever I want. Diba? Minsan ganun yung sinasabi natin, diba? Huwag niyo akong pakialaman. Buhay ko to. Kung yan yung gusto mong gawin sa buhay mo yan eh. Ito yung buhay ko. Gusto ko tong gawin. So, ang tanong, yung bang gusto mong gawin sa buhay mo ay naka-align sa direksyon na gusto ng Diyos na gawin mo sa buhay mo? Or yun ba yung bagay na natatagpuan natin sa scriptures para gawin natin in accordance to God's will? Diba? Kasi talaga namang napakarami natin pwedeng gawin dito sa mundong ito. Ang lagi nating tingnan, ito ba ay ang kalooban ng Diyos para sa atin? Diba? So, baka naman, pagka ganun, di na ako malaya. Kasi para na ako nakakulong, para na ako merong sinusunod na rules. Yan po yung pag-aaralan natin ngayong umaga nito. So, according to God's Word, freedom is found wherever the Spirit of God is found. Ganda, no? According to God's Word, freedom is found wherever the Spirit of God is found. So, nandun ang kalayaan kung saan doon natin matatagpuan ang Spirito. Diba? At ang linaw na sinabi sa ating verse sa pinagnilayan ngayon, ang Panginoong binabanggit dito ay ang Spirito. Okay, malito po the Spirit is also our God. Iisa lang po sila at yan ay madalas na natin banggitin dito.
Tatlo sa pagkapersona, pero sa iisang Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo ay Diyos. Okay? So, sinasabi dito, according to God's Word, freedom is found wherever the Spirit of God is found. Kung saan mo matatagpuan ang banal na Espiritu, nandoon ang kalayaan. Freedom is found when we live according to God's original design for our life. So, matatagpuan lamang natin ang ating kalayaan kung tayo ay nakakapamuhay ng naaayon sa talagang original plan ng Diyos para sa atin. Napakarami ng original design, not the plan, original design for our life, no, na matatagpuan sa Bible. So, sinearch ko yan kanina, God Original Design for Man. Napakaraming verses para ipakita ang original design for man. One of which is yung Genesis 1 verse 1 to 31. Na kung saan, in the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the water. And God said, let there be light. And there was light. And God saw that the light was good. And God separated the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness He called night. And there was evening, and there was morning, the first day. So, kayo na lamang po ang magbasa niya ng tuloy-tuloy hanggang verse 31. Kasi doon niyo makikita, that's the original design for man. And sabi dito, and God blessed them. So Genesis 1 verse 28, and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish and the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth. So isa yun sa design ng Diyos sa atin, na tayo ang mga ngalaga sa kanyang mga nilikha. So God created man in His own image. Yun ang design natin. Na-create tayo ng God in His own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them. So ang design ng Diyos sa tao ay likhain tayo bilang isang lalaki at isang babae. Yun lang, wala nang iba. That's the original design of man. So wala pong ibang create kung hindi isang lalaki at isang babae. So sinabi din, no, ang dami po, no, sa Romans, sa Psalms, sa Hebrews, ay nakalagay dyan yung original design ng Lord para sa atin. At yan po ay tunay, no, na napakaganda ng design ng Diyos para sa atin. That doon sa original design ng buhay natin, ay matatagpuan natin ang kalayaan natin sa buhay na ito. Sabi dito, when we begin our life with Jesus, He gives us a new heart and a new way to live. Agree po ba kayo dyan? Na nung sinimulan natin ang buhay natin, nang makilala natin si Kristo, nagkaroon tayo ng bagong puso, ng bagong way of life, o yung way ng pamumuhay. Diba? Nagbago talaga eh. Sobrang nagbago. At yung kalayaan, unang-unang natanggap natin ay yung kalayaan sa kasalanan. Diba? Naging malaya tayo sa ating mga kasalanan dahil tinubos tayo ng Panginoon nung siya'y napako sa krus. At napakabuti ng Panginoon para gawin niya yun para sa atin. Tunay na nagbago ang buhay natin, na dating buhay na madilim, ngayon po ay nagliwanag, buhay na dating masalimuot, di ba? Yung lalim nun. Ngayon ay naging maayos, ang buhay na punong-puno ng pagkalito, ng takot, ay ngayon malaya tayo na nakakapamuhay ng walang takot, walang pangamba. Masarap matulog sa gabi ang mga anak ng Diyos, di ba? So yun yung mga kalayaan na gusto natin, no? At yung bagong puso, yung puso ng pagpapatawad, yung puso na kaya mo nang magbigay, kaya mo nang umunawa, yun yung mga kalayaang natanggap natin when we found Jesus. Diba? Yung Holy Spirit, yun yung naging gabay natin, helper natin. Isa yan sa mga pinag-usapan namin
pinag-aralan kagabi sa amin pong fellowship, no? Together with Ate Jenny, Ate Lucy, Ate Jinky, Ate Marilyn, si Ate Lori, si Ate Mean, si Ate Marivic. Ang saya talaga, grabe. Si Ate May ay nandoon din. Namiss ka na namin, Kuya Ronald. And of course, Pastor Jim, thank you sa inyo pong tuturo sa amin kagabi. Tunay na ginagamit ka ng Panginoon upang maging daan, upang matuto kami lalo, no? Upang magpakalalim sa salita ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon. So, iyon po yung bagay na kalayaan na tinutukoy ng Diyos sa atin. Iba sa kalayaan ng mundo. Kasi yung kalayaan ng mundo, pwede naman talaga natin gawin ng lahat ng gusto natin gawin dito. Kaya lang ang tanong, yung bang ginagawa ko ay naayon sa kalooban ng Diyos? Ito ba ay nagagamit ko ba yung free will ko sa paggawa ng mabuti, hindi sa paggawa ng masama? Di ba? Kasi minsan sa sobrang kalayaan natin gawin ang lahat ng bagay sa mundong ito, nakakalimutan na natin ng Diyos. Na ito bang ginagawa ko ay nakakapagbigay kaluwalhatian ba sa Diyos? Nag-glorify ba si Lord sa ginagawa ko? O isang bagay ito na ikapapahamak ko at isang bagay na ikalulungkot ng Diyos? Di ba? Kasi yung kalayaan na hinahawakan natin ngayon, tingnan natin. Ito ba yung kalayaan na gusto ng Diyos na gawin ko? O ito yung kalayaan na gustong gawin ng mundo? O gusto kong gawin para ma-please ang mundo? So, bantayan po natin yan kasi ingatan natin. No? And God also sends the Spirit of God to live within us. Diba? Yung Holy Spirit, iniwanan ng Diyos yan sa atin as helper nung siya umakyat na sa langit para tayo ay gabayan, protektahan, ingatan, at paalalahanan sa tuwing tayo ay magkakamali. Paul says in 2 Corinthians 3:17 that wherever the Spirit of the Lord is, there is true freedom. Doon lang natin matatagpuan ng tunay na kalayaan kapag ang banal na Espiritu ay nasa atin na. Kapag tinanggap na natin si Kristo bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas. Kasi automatic yun, matic yun eh. Kapag tinanggap natin si Kristo as our Lord and Savior, andon ang banal na Espiritu. Mananahan siya sa atin at siya ang magiging gabay natin para hindi tayo maligaw, para tamang direksyon ng ating tatahakin. Siya ang palaging magpapaalala sa atin na kung tayo ay nagkakamali na, upang hindi na tayo babalik sa dating tayo, sa dating ikaw, sa dating ako. Diba? Sa madilim na buhay natin. At upang hindi rin tayo manatili sa takot ng buhay na ito. At upang hindi tayo mag-worry araw-araw kasi lagi mo magpapaalala sa atin na ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay dakila, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay makapangyarihan. Di ba ba? Kasi kung wala ang Holy Spirit, sino? Sino ang magdidikta sa atin at sino ang magsasabi sa atin ng dapat natin gawin? Kapag hiwalay tayo sa Diyos, di ba tayo nananatili sa kasalanan? Natural. Kapag hindi ang Holy Spirit ang mag-convict sa atin at ang Holy Spirit ang magsasabi sa atin ng mga bagay na dapat natin gawin, sigurado, ang kaaway, si Satan, siya ang maghahari sa isip natin pag wala ang Holy Spirit. Kasi kayang-kaya niyang ma-penetrate ang utak natin kasi walang Holy Spirit to remind us eh. Walang Holy Spirit to protect us. So natural, siya ang may kalayaan na pasukin ang isip natin. Kasi sa isip natin siya unang pumapasok. Sa isip natin siya unang nanggugulo. Sa isip natin siya unang naninira at nagdidikta ng mga kasinungalingan para tayo ay mapalayo sa Diyos. Kaya nga po, ngayon sa buhay natin ito, saan tayo nakaangkla? Sino ang tunay na bumubulong sa isip natin? Nasa Panginoon ba tayo? O tayo ay sadyang ligaw pa sa buhay na ito? Kasi napakahalaga po na tayo ay nasa tamang direksyon. At yung kalayaan na ating inaasam ay matagpuan natin kay Kristo, hindi sa mundo. Dahil dalawa pong pwede natin pagkuhaan ng kalayaan na yan. Kalayaan sa mundo o kalayaan na nagmumula sa salita ng Diyos. So, alamin natin, no, saan tayo, saan natin kinukuha yung kalayaan na yan. Baka kasi maging maligaw tayo ng dahil lamang sa mali nating pagkaunawa patungkol sa kalayaan. Di ba?
Kasi ang iba, ang gusto yung kalayaan na meron siya sa mundong ito. Kalayaang magawa ang gusto niya. Kalayaan na pumili, no? Tama naman po lahat yun. Kaya lang tandaan natin, dapat may gabay mula sa banal na spirito sa bawat paggamit natin ng ating kalayaan. Humingi tayo ng gabay sa Diyos. Humingi tayo ng tulong mula sa Diyos. Manalangin muna tayo. Kasi magagamit natin yung kalayaan for every decision na gagawin natin sa buhay natin. Di ba po? Diyan natin i-apply yan eh. Pag nag-decide tayo, diyan lumalabas na magagamit mo yung kalayaan mo. So, remember, sa paggamit mo ng kalayaan na yan, you need to seek God first. You pray first. Di ba? Ask for God's wisdom. Ask for God's guidance. For the Holy Spirit to guide you and to give you the wisdom. Kasi pag hindi, naku po, maliligaw talaga tayo. Diyan tayo nagkakamali eh. Kasi minsan dinideceive tayo ng kaaway. Na sinasabi, naku, wala kang kalayaan kapag kaganyan. Lahat na lang ng bagay dinumero. Lahat ng bagay kailangan sundin mo to, sundin mo. Kasi yun ang talagang panlaban niya eh. Wala namang iba eh. Di ba? Yun yung gagawin niyang panlito sa'yo para sumunod ka sa kanya. Pero kapag malinaw sa'yo na itong aklat na ito ay hindi isang rule, hindi isang bagay para ikulong ka, kundi isang bagay upang gabayan ako sa tamang direksyon ng buhay ko because this book of life is my manual. Manual ng buhay ko to. Na kung susundin ko ito for every decision of my life, eh hindi ako maliligaw, hindi ako magkakamali, at hindi ako mababalik sa dati kong buhay. Di ba po? Yun ang dapat na pagkaunawa natin. Kasi si Satan, sigurado sasabihin niya sa'yo, nako, sa pagiging Kristiyano mo, ginugulo ka, kinukulong ka sa katuruan na ganito, na ito ang dapat. Eh kasi yun naman talaga ang dapat eh. Diba? Ang ganda ng topic namin kagabi sa amin pong fellowship kagabi, no? With our team and with Pastor Jib na tungkol sa pagsunod at pagpapakumbaba. Obedience, yung aming topic kagabi. Kasi kapag hindi tayo sumusunod sa Diyos, ay tunay po talagang gulo-gulo ang buhay natin. Mawawala ng direksyon. At hindi natin matatanggap ang biyayang kanyang ipinangako para sa atin kapag hindi tayo sumusunod sa Diyos. Dahil tayo po hindi natin pinili ang Diyos, kundi siya ang pumili sa atin. At sa pagpili ng Diyos sa atin, ay dapat lamang sundin natin siya. Sapagkat siya ay Diyos, di ba? Siya ang may alam ng lahat. Siya ang may hawak ng buhay mo at ng buhay ko. At kung di natin siya susundin, ay paano na? Sino susundin natin? Kasi kung di mo susundin ng Diyos, meron at meron ka pa rin susundin. Diba? Kasi meron at meron na magdidikta sa utak mo sa ayaw mo at sa gusto. Ngayon, kung hindi ang banal na spirito ang susundin mo sa dikta na pumapasok sa isip at puso mo, kung hindi ang Diyos at kung hindi ang banal na spirito, sino ang susundin mo? Diba? Dalawa lang yan eh. Sabi ko nga po palagi sa inyo, ang buhay laging dalawa lang. Hindi po yan 3, hindi 4, hindi 5. Kung maganda, may pangit. Kung masama, may mabuti. Kung may madilim, may maliwanag. Kung may positibo, may negatibo. Kung may oo, may hindi. So, dalawa lang. Di ba? Laging dalawa lang ang choice mo. Hindi yan 3, hindi 4, hindi 5. Laging dalawa lang. Kahit sabihin mo pong 5 yan, pag yan ay sinamarize mo, ang conclusion niyan, 2 pa rin din ang ending niyan. Sa 2 ka pa lang din magdedesisyon. Sa tama o sa mali. Di ba? Sa kadiliman o sa kaliwanagan. Yun lang po ang pagpipilian mo. Ang Diyos o si Satan. Di ba? Ganun lang. Ang banal na spirito o ang kaaway. 2 lang yan. 2 lang yan na laging magpapaalala sa magsasalita sa thoughts mo, papasok sa thoughts mo para kausapin ka. At dapat alam mo kung yung pumapasok sa isip mo ay galing sa Diyos o galing sa kaaway. Kasi kapag malayo ka sa Panginoon,
at wala kang kalayaan, katulad ng sabi dito, that we found our freedom from the Holy Spirit kung wala ang banal na Espiritu sa iyo, dahil hindi mo pa tinatanggap si Kristo bilang Diyos mo at tunay mong tagapagligtas at wala ka pang personal na relasyon sa Kanya. Maaari na ang bumubulong sa iyo at pumapasok sa utak mo ay hindi galing sa Panginoon. Kung kaya't magulo ang isip mo, may takot ka, hindi ka makatulog sa gabi, nag-aalala ka, ang daming pangamba, is because baka hindi pa nakakapasok sa isip natin ang banal na Espiritu at wala pa siya at di pa nananaan sa puso natin because hindi pa tayo nagkakaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Ito yung napakahalaga. Hindi po kailangan kilala mo lang ang Diyos sa pangalan. Kailangan meron kang personal na relasyon sa Kanya. Dahil ang sabi ng Diyos, I am the way, the truth, and the light, and no one comes to the Father except through me. Nang dahil sa kasalanan tayo napahiwalay sa Diyos, kaya kailangan natin mag-reconcile. Paano tayo magre-reconcile sa Diyos? Sa pamamagitan ni Kristo, na siyang bumaba dito sa lupa upang tayo matubos sa pamamagitan ng kanyang pagkapako sa krus. At pag kanyang pagkamatay at pagkalibing ay, at ang kanyang pagkamatay ay pagkaraan ng 3 araw na buhay na mag-uli. Kung hindi mo pinaniniwalaan na si Kristo ay Diyos at siya talaga ay nabuhay na mag-uli at tanggapin mo siya bilang Diyos mo, tunay mong tagapagligtas at talikuran ng iyong mga kasalanan at huwag na itong babalikan at mag-repent at pagsisiyan ito, ay hindi mo mararanasan ang tunay na kalayaan ng buhay na gusto mong tamasahin. Diba? Ang sarap maging malaya sa piling ng Diyos. Totoo lang po. Iba ang kalayaan na yan. Kasi yung kalayaan sa mundo, magulo yan. Mahirap. Yan yung nagbibigay sa atin ng kaguluhan ng isip. Yan yung nagbibigay sa atin ng kalituhan. Yan yung nagbibigay sa atin ng walang kapayapaan. Yung alam mo yung sa gabi gusto mo nang magpahinga, gusto mong matulog, pero bakit di ka makatulog? Ang dami mong iniisip, ang dami mong alalahanin. This is all because of this world. Kasi naka-angkla tayo sa mundo. Sabi nga, do not conform. Di ba? Ito yung sa Romans, 12. Sige, buksan natin. To the pattern of this world. Verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve that what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. So kapag gusto nating makita ang tunay na kagandahan and pleasing and perfect will ng Diyos, kailangan nating i-renew ang ating mind. I-transform natin ito in accordance to His will. In accordance sa gusto ng Diyos, sa design niya para sa ating buhay. Huwag tayong mag-conform sa pattern ng mundong ito. Dahil itong mundong ito, pangangakuan kanya ng kalayaan. Dito ka sa mundo kasi dito malaya ka. You can do whatever you want. Diba? Kaya nga tuloy napapahamak ang mga tao dahil gustong gawin ang kalayaan na gusto niya. Kaya nga maraming kabataan naliligaw kasi dinideceive sila ng kaaway na nasa mundo ang kalayaan. Dahil ang feeling ng mga bata, ang pamilya, ang mga magulang ay nagre-restrict sa kanila, nag-hold back sa kanila para huwag mong gawin to, para ang daming rules para sa kanila. Pero pag lumabas sila sa mundo, sa kaibigan, sa barkada, sasabihin, ito pwede mo itong gawin, dito malaya kang gawin ng lahat. Gusto mong uminom, you can drink whatever you want to drink. Gusto mong manigarilyo, you can do it. Sino pwedeng pumigil sa'yo? Wala. Gusto mong magbulakbol, pwede. Pwede mong umabsent sa school kahit di alam ng nanay mo, pwede. Dito, you can do whatever you want. Di ba parang feeling nila, wow, ang laya. Gusto mong mag-ML, buong magdamag, buong maghapon, walang pipigil sa'yo dito. Kasi sa bahay, konting kibot. Parang feeling mo lahat ng ginagawa mo mali. Kasi kapag ang buhay na wala nang nagkukorek sa'yo, wala nang nagpapaalala, ikabahan ka.
Kasi ibig sabihin sa lugar na yun, walang concern sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Kanya-kanya tayo. Di ba? Mas nakakatakot yun. Nakakatakot yung kanya-kanya tayo. Kasi wala kang kalayaan doon. Akala mo malaya ka, pero totoo doon, mas kulong ka. Mas mapapahamak ka doon. Ikaw na kabataan na maaaring marinig mo to. Posible kang mapahamak. Sa sobrang kagustuhan natin makalaya, ang akala natin ang kalayaan ay matatagpuan natin sa mundo. Ang kalayaan ay tunay na matatagpuan mo kay Kristo lamang at wala nang iba. Siya lang ang makapagbigay ng kalayaang tunay na hinahanap natin sa buhay. Isang kalayaan na may kapahingahan, kalayaan na may kagalakan, kapahingahan na alam mong may direksyon, di ba? Hindi ka maliligaw at hindi ka mapapahamak kailanman. Sapagkat ang Diyos ang maggagabay, ang banal na Espiritu maggagabay sa iyo. Ang saya po ng ganung buhay at nawa, no, kung hindi niyo pa natatagpuan ang tunay na kapayapaan sa buhay, kung bakit hindi ka pa gumagaling sa karamdaman, ay hanapin mo ito sa Panginoon. Wala pong ibang makapagbibigay niyan sa atin, kundi ang Panginoon lamang. Freedom doesn't come from doing whatever we want, but from living according to the Spirit of God who lives within us. Hindi mo maiintindihan kung ano yung sinasabi ko hanggat hindi mo tinatanggap si Kristo as your Lord and Savior at makapamuhay ka in accordance to His will, according to the Spirit of God who lives within us. Ang sarap po na mamuhay ng malaya sa piling ng Diyos, sapagkat yun ang tunay na kalayaan. Diba? Kasi magagawa mo pa rin naman yung lahat ng gusto mong gawin dito sa mundo. Kaya lang, nakabase na ito sa kung anong gusto ng Diyos para sa akin. Kasi, at the end of the day, pag nagawa mo yung tama, nang naayon sa kalooban ng Diyos, ikaw ang unang magiging masaya. Ikaw ang unang magiging payapa. Sa totoo lang, ang sarap matulog sa gabi nang kasama ang Panginoon. Yung bang wala kang iniintindi. Pag higa mo, although hindi ganun kabilis na pikit tulog agad, pero mamaya lang, para ka nang dinuduyan. At pagising mo, umaga na. Walang pangit na pangitain, walang pangit na dreams, walang pagising sa walang yung gigising ka ng hating gabi na kumakabuhon dibdib mo, walang ganun. Ang sarap. Sabi ko nga, Lord, thank you. Kasi di ba, yun yung gusto nating kapayapaan sa buhay natin. So, wala kang iniintindi na kahit na ang simple lang ng buhay mo, simple lang yung higaan mo. Hindi naman sing mahal yung kama mo ng mga kama ng mga taong afford bilhin yung mga mamahaling kama. Pero bakit pag humiga ka sa kama mo, ang sarap ng pakiramdam mo. Yung bang at peace ka. Yung bang parang kang nakahiga sa worth 1 million na bed. Diba? Yun yung pakiramdam ko eh. Ako, yun po ang feel ko eh. Kapag humiga ako sa kama namin, kahit ang simple lang, mumurahin lang yung kama namin. Pero ang feel ko dyan, nakahiga ako sa 1 million worth of bed of roses with the Lord, di ba? Na talagang, alam ko pag humiga ako, bibigyan ako ng masarap na tulog ng Diyos. Di ba po, yung alam mo yun, hindi naman ako naka-aircon, pero ang sarap ng tulog ko. Hindi naman ganun kaganda yung bahay namin, pero ang sarap ng tulog ko. That's freedom for me. Yung pagising ko sa umaga, pwede ko naman piliin na ang gustong gawin sa buhay, di ba? Kaya lang lagi dahil nandun ang banal na spirito, kahit gusto kong gawin yung bagay na to, pag alam kong mali, hindi ko gagawin. Di ba? Yun yung kalayaan. Yun yung tunay na kalayaan. Kasi alam mo, pagka yung tama yung ginagawa mo sa buhay mo, naka-align ka sa Panginoon. Alam mo, ang Diyos ang gumagabay sa'yo. Ang Diyos ang kasama mo. Kasi hindi ka gumagawa ng mali. At hindi ka masaya sa paggawa ng mali. Ulitin ko po, nabanggit ko na ito ng isang araw. Na ang paggawa ng mali, di ba? Yung hindi ka, sabi nga, tayo ng mga anak ng Diyos, ay namumuhay pa rin naman tayo sa kasalanan. Pero una, hindi ka masaya sa pamumuhay mo bilang makasalanan. Kaya nga, umalis ka dyan. Naging malaya ka at tinanggap mo si Kristo as your Lord and Savior upang maligtas ka at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan.
Ngayon na ikaw ay anak na ng Diyos at nakakilala na sa Kanya, nagkakasala pa rin tayo, di ba? Pero hindi na tayo namumuhay sa kasalanan. Iba yun eh. Magkaiba yung namumuhay ka pa rin sa kasalanan at nag-i-enjoy ka pa din doon kesa sa buhay na nagkakasala ka pa rin pero aware ka na at alam mo na ito'y kasalanan at hindi mo na ito uulitin ulit. Gawin mo man to, magawa mo man ito, pero sobrang yung pagsisisi na hindi mo na ito muling gagawin. Di ba? Sobra ka ng aware. Minsan, nandiyan ang temptation, yes. Ititempt ka ni Satan. Gawin mo to, ito yung dapat. Na minsan, tinitempt ka pa lang. So, pag temptation pa lang, hindi pa kasalanan yon. Pero kapag yung temptation na yon, ginawa mo na, kasalanan na yon. Diba? At doon tayo dapat gumamit ng ating free will. Kalayaan, piliin kung susunod ka ba sa sinasabi ni Satan o hindi. Magpapatempt ka ba o hindi. Kaya, lagi natin sinasabi, si Satan ang may kasalanan eh. Kung bakit ako nagkaroon ng ganitong buhay, kung bakit ako nagkasala. Sa totoo lang, si Satan, nandyan siya para i-tempt tayo. Pero hindi kanya kayang gawing robot para pasunurin kanya. Nandun pa din ang free will mo. Kaya mag-iingat po tayo. Diba? Sinisisi natin si Satan palagi, pero sa totoo lang, tayo din ang nagdesisyon na sumunod sa kanya. Kaya kapag tayo tinitempt ni Satan, huwag kang papadala. Pagka ikaw ay kinakausap niya sa isip mo at binibigyan ka ng mga kasinungalingan, maging aware ka. Alam mo dapat ang pagkakaiba ng sinasabi ng banal na spirito at sinasabi ni Satan. Sobrang obvious naman po yan. Diba? Obvious na obvious. Alam na alam mo, lalo na kung ikaw ay anak ng Diyos at alam mo kung anong tama at ang mali, dapat pairalin mo ang iyong free will. Magdesisyon ka kung susundin mo ba ang kaaway o susundin mo ang banal na spirito. Kasi sa totoo lang, araw-araw ng buhay natin is a battle. Battle hindi lang dito sa ating outside world, kundi within, inside our mind and our heart. Battle. Diba? Totoo lang, battle na kagad. Pagising pa lang sa umaga, dyan yung battle sa mind mo. Ito bang dapat kong gawin? Ang dami nang pumapasok sa utak mo. That's why we need to pray early in the morning. When we wake up, pray. Why? Because we need God. We need to seek God. Pagdilat ng mga mata mo, kailangan mo manalangin kagad. Lord, help me. Di ba? Seek God with all your heart. We need Jesus Christ. We need the Holy Spirit to guide us. Kaya nga, tawagin natin sila. And let them feel us. Di ba? Hayaan natin sila ang manguna sa buhay natin. Your will be done, Lord. And I trust you, Lord, that this day, that you hold my life and you hold this day, you hold my every decision. Ikaw ang may hawak, Panginoon. Kasi kung di tayo magdadasal pagising sa umaga, hindi tayo magagabayan ng Diyos. Kasi hindi natin siya sinik eh. Kaya tuloy, pagising natin kung ano-anong desisyon ang nagagawa natin. Maling desisyon ang nagagawa because we do not seek God. So pray. Diba? Kaya ngayon ang lagi sinasabi sa atin. Pagising sa umaga, magpasalamat ka sa Diyos. You seek God, tawagin mo siya, knock, ask. Diba? Para tama ang magiging desisyon natin. Tama ang magiging mararanasan natin yung kalayaan na gusto natin maranasan mula sa Diyos. Kaya po sana, yung pananalangin, yun ang hindi natin nakakalimutan when we wake up in the morning. Dahil doon tayo kukuha ng gabay mula sa ating banal na Diyos at sa Espiritu Santo. Lakas ng ulan dito sa amin. Kaya ang lamig, ang sarap matulog. Hindi ko lang alam ko po may bagyo, no? Hindi kasi ako updated sa balita dahil hindi po ako nanonood ng balita. At naririnig ko na lang yan, sinasabi ng asawa ko o ng anak ko. O minsan lumalabas sa newsfeed, kaya ako nalalaman. So again, freedom doesn't come from doing whatever we want, but from living according to the Spirit of God who lives within us. So kanino tayo ang pamumuhay natin, kanino nakaangkla?
Yun ay mahalagang bagay na dapat sigurado tayo. And because we have that freedom and the Spirit of God living in us, we are called to share it. Di ba po? Kailangan binabahagi natin yan. And the freedom we have in Christ isn't reserved for a select few. It's not meant to be kept to ourselves. Tandaan mo, ang kalayaan na pangako ng Diyos para sa atin ay hindi para sa iilang tao lang. Ito ay para sa ating lahat. Inihanda ng Diyos. Gusto ng Diyos magkaroon tayo ng kalayaan. Dahil ang gusto ng Diyos magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Magkaroon tayo ng buhay na nakaangkla sa Kanya na kung saan ang buhay natin ay nakakapamuhay in according to His will, to His love. Diba? Gusto ng Diyos ganun ang buhay natin. At hindi yan dinisign ng Diyos para itago mo sa sarili mo, para sa'yo lang, sarilinin mo. Hindi. Kasi kung sasarilinin mo yan, hindi mo yan maibabahagi sa iba. Ibig sabihin, hindi mo ginagawa yung greatest commandment. Diba? Ang sabi ng Diyos, love the Lord your God with all your heart, soul, and with all your spirit and strength, and love your neighbor as yourself. So, paano mong sasabing mahal mo yung kapwa kung hindi mo ibinabahagi ang salita ng Diyos sa iba? So, nawa po, no, maging burden natin o maging puso natin yung pagbabahagi ng salita ng Diyos sa ibang tao. Na wag mong hayaan na sa'yo lang to. Ikaw lang ang may alam. Diba? Meron ka nang gustong ibahagi sa iba. Kagaya kagabi, no, sobrang nakakatuwa yung aming group sa fellowship ng Thursday group. Nag-uunahan, no, sa pag-share ng good news. I mean, yung blessing ng Lord sa kanila ng kanilang personal testimony. Nag-uunahan kami, kasama Ate Mabs niyo doon, nag-uunahan kami na mag-share ng kabutihan ng Diyos, no, sa bawat isa. Bagamat kami po ay mga Kristiyano na, no, lahat ng nandoon sa fellowship na yun ay mga kapwa natin mananampalataya. Pero still, we are very excited to share the good news and the goodness of God. Sana ganun din tayo sa ibang tao, no? Sa ating mga kaibigan, kakilala, lalo na kung sila ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Bahaginan po natin sila ng salita ng Diyos. Huwag tayong magdamot. Ibahagi natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kung paano niyang binago ang buhay natin. Kung paano niyang inaayos na patuloy na inaayos ang buhay natin. Ay ibahagi po natin yan sa iba. At kung paano rin nila matatanggap ang buhay na walang hanggan. Kasi po talagang ang bilis ng buhay ngayon. Minsan may mababalitaan tayo, biglang nawala, biglang namatay because plane crash, aksidente, sa sakit, minsan ang dahilan ng kanilang pagkamatay. Ang tanong ko lagi, sabi ko, Lord, nakakilala kaya ang mga taong ito bago sila nawala sa mundo? Nabahaginan kaya sila ang salita ng Diyos bago sila nawala sa mundo ito? Mahirap maging mahuli ang lahat para sa mga mahal natin sa buhay. Lalo na talaga para sa mga mahal natin sa buhay, di ba? Minsan katabi mo na sa pagtulog, hindi mo pa nabahaginan ang salita ng Diyos. Araw-araw kasama mo sa trabaho, pero hindi mo man lang nabahaginan ang salita ng Diyos. Paano? Hindi natin alam. Yung isang araw, huli na pala ang lahat, di ba? Hindi man lang natin nasabi ang magandang balita sa kanila. Bigyan natin ng pagkakataon ang ating sarili na lumalim sa Panginoon para nang sa ganoon, sa bawat paglalim natin sa Diyos, ay mas lalo tayong excited to share the good news of the Lord to other people. Thank you, Lord. So, and because we have that freedom, the Spirit of God living in us, we are called to share it. The freedom we have in Christ isn't reserved for a select few. It's not meant to be kept to ourselves. So, inulit ko lang para po ma-remind tayo, no? Hindi po yan para sa atin lang. Hindi po tayo nakakilala sa Panginoon para lang kasi tayo lang ang mahal ng Diyos. Hindi po. Lahat ng tao mahal ng Diyos. Pero hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Kasi kailangan muna nating makilala siya. Tanggapin natin si Jesus Christ, our Lord and Savior. At siya lamang ang tunay na makakatulong sa atin, makapagbibigay sa atin ng kalayaang matagal na natin hinahanap sa buhay. Kalayaan sa sakit, karamdaman na dinaranas natin, kalayaan sa kaguluhan ng isip,
kalayaan sa kadiliman ng buhay, kalayaan sa mga kasalanang hanggang ngayon ay natatali pa tayo, nakakulong sa mga kasalanan na yan. Gusto natin ng kalayaan sa pagpapatawad sa ating kapwa, kalayaan sa pagpapatawad sa ating sarili, sa ating mga mahal sa buhay. Napakaraming kalayaan ang gusto natin makamit, pero minsan namamali tayo kung saan natin kukunin yung kalayaan na yan na gusto natin matanggap sa buhay natin. Walang ibang makakapagbibigay ng kalayaan na yan, kundi ang Panginoon. Ang banal na spirito na matagal na nating nire-reject. Maraming beses mo nang narinig na tanggapin mo si Kristo bilang Diyos at tunay mong tagapagligtas, sapagkat siya lamang ang buhay, ang daan at ang katotohanan upang makapasok tayo sa kaharian niya. Pero lagi pa rin natin sinasabing, hindi muna, hindi pa time, busy pa ako. Ang dami ko pang gustong gawin sa buhay ko. Ang dami ko pang, kasi ang akala ng iba, kapag ka naging Kristiyano, kapag tinanggap si Kristo bilang Diyos at tunay na tagapagligtas, parang feeling nila, lalo silang makukulong. Para bang feeling nila, naku, mabibisi na ako sa gawain ng Diyos. Hindi po yun eh. Sa totoo lang. Hindi yun. Akala kasi ng iba, naku, kailangan ko maglingkod sa church. Busy pa nga ako sa trabaho paano ko gagawin yan? Hindi po yun. Sa pagtanggap natin kay Kristo bilang Diyos at tunay na tagapagligtas, yung kalayaan at yung buhay na walang hanggan, yun yung gusto natin matanggap. At tunay na maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin nang sa gayon makapamuhay tayo ng naaayon sa kalooban ng Diyos, ng masaya, malaya, at ng may katagumpayan. Na kahit dumaan tayo sa kahit na anong pagsubok ng buhay natin, kakayanin natin because God is with us. And all things are possible with our Lord. Diba? Lahat po ng bagay ay posible sa Diyos. At mararanasan natin yung saya na hindi natin naranasan. May encounter kasi natin si Jesus Christ At yun yung bagay na hindi kayang maranasan sa kahit na anong meron sa mundong ito. Only God can give us that peace, that joy, that love, that kindness, gentleness, loving kindness, self-control, peace, diba? Siya lang yun. Sa Kanya lang natin yan matatagpuan. Kaya naman po, pag hindi natin sinik si God, tayo rin ang mawawalan. Promise. Napakalaking bagay po. Napansinin na natin si Jesus Christ ngayon. Mga kaibigan mo na matagal ka nang kinakausap patungkol sa Panginoon pero nire-reject mo, tinatanggihan mo, it's about time na tanggapin natin at bigyan natin ng pagkakataon na makapamuhay ang Diyos sa ating puso. And take a moment right now to thank God for the freedom you have in Him and ask Him to put a name in your heart. Mga tao na gusto mong makakilala rin sa Diyos. Ipanalangin mo sila. Isulat mo ang kanilang mga pangalan sa papel and then ilay hands mo. Banggitin mo ang kanilang mga pangalan sa tuwing ikaw ay mananalangin. Nang sa ganun po, sa ganung paraan, ay maabot sila ng Panginoon. Maaaring hindi ikaw ang magbahagi sa kanila ng patungkol sa Diyos, pero kikilos ang Panginoon at ang Banal na Espiritu para abutin sila sa pamamagitan ng ibang tao, sa pamamagitan ng ibang paraan, nang sa ganun makakilala sila. Isulat natin ang mga pangalan nila para maalala natin sila palagi. Kasi mahal natin sila Concern tayo sa kanila, di ba? Patulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin, ipadama rin natin ang pag-ibig na yan sa ibang tao sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa kanila at sa pamamagitan ng pananalangin para sa kanila. Napakalaking bagay po niya. Sabi nga po, huwag niyong baliwalain ang prayer. Prayer can move mountains, di ba? At talagang kayang gumawa ng himala ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananalangin na may pananampalataya. Kailangan yung panalangin mo ay may kaakibat na pananampalataya sa Diyos. Na naniniwala ka na yung pananampalataya mo at yung panalangin mo ay tinugunan ng Diyos. Diba sabi nga ni ate Sally, Ephesians 3 verse 19 to 20, God is going to give you more than you ask for love. So yung love na yon na nagmumula sa Panginoon
ay ibahagi mo sa iba, i-share mo sa iba. Nang sa ganun po, sila din, tulad natin, makaranas ng pag-ibig ng Diyos, kalayaan mula sa Diyos, at ng kapayapaan na matagal na natin inaasam. At kung hindi nyo pa po nararanasan ang presensya ng Diyos sa buhay ninyo, at hindi nyo ako nauunawaan dahil hindi ko pa nararanasan yan, Ate Max, pero gusto mong maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, ito po ang pagkakataon upang tanggapin natin si Kristo bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas. Okay lang po ba na sumabay kayo sa panalangin upang siya po ay maranasan natin sa ating buhay? Sabayan niyo lang po ako sa panalangin at angkinin mo na ang panalangin ito ay panalangin mo. Nang sa ganon, maranasan natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Sige po, manalangin tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa pagkakataong ito na ako po ay binigyan mo ng pagkakataon na makilala ka. Salamat, Panginoon. Binigyan mo ako ng pagkakataon na humingi ng tawad sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako, Panginoon, sa mga kasalanan na matagal ko nang tinatago sa aking puso at isipan. Patawarin mo po ako, Panginoon. Palayain mo ako, O Diyos, sa mga kasalanang ito. Gusto ko nang maranasan ang kapayapaan na matagal ko nang gustong makamtan mula sa iyo. Tinatanggap kita ngayon, Panginoon, bilang aking Diyos at tunay kong tagapagligtas. Maghari ka sa aking buhay. Tulungan mo po akong magbago. Isulat mo, Panginoon, ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po, hayaan niyong ipanalangin ko kayong lahat. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang aming Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan na siyang nagbibigay ng kaliwanagan sa aming buhay. Salamat sa napakaganda mong mensahe para sa aming lahat, Panginoon. Thank you for the freedom, Lord. Thank you for the peace of mind. Thank you for your spirit. Thank you for your guidance, for your loving kindness, Panginoon. Salamat sa iyong grace, Lord, na patuloy mong ibinibigay sa amin. Today, Lord, give us the wisdom, the boldness, and the right words to speak as we share your word to others. Panginoon, di namin kaya magbahagi sa iba kung kami lang. Wala kaming tapang, wala kaming lakas ng loob. But if you help us, Lord, and if you are with us, Lord, who can be against us? We know, Lord, kaya namin magsalita sa ibang tao. Kaya namin ibahagi ka sa iba. Give us the freedom, Lord. Nawa, Panginoon, patuloy kaming maglingkod sa iyo. Patuloy kaming sumunod sa iyong kalooban. At malaya na ka naming tanggapin sa aming buhay at malaya ka makakilos sa aming buhay, Panginoon. Samahan mo po kami sa lakarin ng aming buhay, Panginoon, sa araw na ito at sa mga darating pang araw. Tulungan mo kami, Lord, na patuloy na makasunod sa iyong kalooban. Matuto kami, Lord, na magkaroon ng oras para sa pagbabasa ng iyong salita. At yung pananalangin, Panginoon, ay maging habit namin every day. Every moment of our lives, Lord, manalangin kami, tumawag sa iyo, sapagkat kailangan ka namin, Panginoon, sa buhay namin ito. Patuloy mong pakaingatan ng bansang Pilipinas, ang buong mundo, Panginoon, na hangad namin, Lord, na maging Pilipinas lamang ay maging born-again Christian, maging born-again Philippines, Lord. Ang Pilipinas, Panginoon, ay makakilala sa iyo. Ang lahat ng mga tao, higit lalo ang mga tao, ang mga naglilingkod sa gobyerno. Nawa, O Diyos, ikaw ang kumilos, Panginoon, sa puso ng bawat mamamayang Pilipino. Simula sa isang simpleng tao hanggang sa pinakamataas sa posisyon, Panginoon, na maaabot ng tao. Tulungan mo po kami na laging ikaw ang siyang manguna sa aming buhay. Ikaw ang lagi naming kilalaning Diyos. Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat, na tunay na tumutulong, gumagabay at nag-iingat sa bawat isa sa amin. I-bless mo, Panginoon, ang mga taong nanonood ngayon at ang mga taong makakapanood nito. Ikaw, O Diyos, ang nakakaalam ng kanilang panalangin. Ikaw, O Diyos, ang nakakaalam ng kanilang pinagdaraanan. Ikaw lang din, Panginoon, ang tunay na tutulong at makakatulong sa kanila.
upang sila'y makalaya sa buhay na kanilang kinasasablakan. Ano man ito, Panginoon, nawa o Diyos ito isuko nila sa iyo. Ito, Panginoon, ay nawa ipagkatiwala nila sa iyo, sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang tunay na kayang gumawa ng himala sa buhay namin ito. Maraming salamat po, Lord. Hinihingi po namin na i-bless mo ang ating Mavs TV family, ang God Loves You Movement Family and Ministry. Ganon din, Lord, ang God First Christian Ministry International, ang Global Life University na school na kung saan doon ako nag-aaral. Pakaingatan mo ang lahat ng mga tao na papaloob dito at ang puso na pagmimisyon, Panginoon, upang makapagbahagi sa mas marami pang tao ng iyong mabuting balita. Maraming salamat, Lord Jesus. We praise you, Lord. We honor you. We give you praise and we glorify your name, Jesus. You deserve all the highest praise, Father. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat, Panginoon, sa napakaganda mong mensahe para sa aming lahat ngayong umaga tungkol sa kalayaan, sa freedom. Diba? Kasi po, yan yung kalayaan na gusto nating matanggap sa buhay natin ito. At walang ibang makapagbibigay niyan, kundi ang Panginoong Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po sa lahat ng nakibahagi ngayong umaga. Thank you po, Sis Alma. Hello po, Sister Alma Salazar Sepiar. Good morning. Thank you din, Kuya Redentor Santos. Ate Lynn Arivado na nanood po sa God Loves You Movement Facebook page. Magandang umaga po sa inyong lahat at salamat sa Diyos at sa buhay ninyong lahat. Ganon din po sa mga nanood naman dito sa Ate Mavs TV, kay Brother Inigo, kay Ate Ella, kay Pastora Alma, kay Ate Jenny, Ate Lucy, Ate Edgy, Ate Joycey, Kuya Alan, Ate Jenny, Ate Lilian, Ate Gloria Lalik de Mayuga, and kay Ate Sally, Ate Mean. Sabi ni Ate Mean, wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Amen! Thank you, Lord. Wala nang hahanapin pa. Napakanta tuloy ako. Wala nang nanaisin pa, kundi ang mamalagi sa piling mo, aking Ama. Masasarap kantahin, no? Naiyak tuloy ako. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Wala na talagang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa sa buhay na ito, kundi ang mamalagi sa piling ng Diyos. So I hope and I pray, lahat tayo, seek God. Let's seek God at sa Kanya tayo manatili, sa Kanya tayo mamalagi. Sapagkat hindi tayo magkakamali, hindi tayo maliligaw. At sigurado po, at masahin natin ang kalayaan gusto na natin tanggapin sa buhay na ito. Thank you. Thank you po sa buhay mo, Ate Mayan. Thank you po. Ayan. So maraming salamat. Thank you, Lord. Thank you. Salamat. Thank you, Ate Joycey. And I hope, again, I'm inviting everyone to please join us sa amin pong fellowship every Thursdays and Fridays. Magkaibang grupo po yan, kaya pwede kayo mag-join. Gusto nyo every Thursdays or every Monday, every Fridays, i-chat nyo lang po ako, i-message nyo ako sa ating Mavs TV or sa ating pong God Loves You Movement Facebook page para po ma-join namin kayo sa ating fellowship. May group chat po yan kasi doon po ay nagpapalakasan tayo at doon po nagkakakilala tayo, nami-meet ko kayo, naririnig ko kayo, hindi lang ako nagsasalita. Natututo ako sa inyo, natututo tayo sa isa't isa. So please join us. Sumama po kayo sa ating pong community. Meron din po tayong groups na pwede kayong mag-join sa God Loves You Movement God Loves You Movement group. Yan po, meron din tayong Ate Mavs God Loves You Movement group. Ayan, pwede kayong mag-join dyan sa mga groups na yan. Kung ayaw niyo po mag-join sa ating pong fellowship sa group, nandyan po, nandyan lang yan, hanapin niyo lang po, i-search niyo lang, ay mabilis yung makikita, mag-join po kayo sa mga groups na yan. At soon, magkakaroon din po tayo siguro ng, pag-pray natin, anong kalooban ng Panginoon, na mag-live tayo dun lang mismo sa group para po makumusta ko naman kayo doon. Dahil yung iba, hindi na po, minsan nagko-comment dito, hindi ko man lang kayo nakukumusta. At alam ng Diyos na gusto natin po, ma-build yung magandang relationship natin bilang mga anak ng Diyos. So, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po naka-follow sa ating Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page, mag-follow po kayo para pagka may live tayo, manonotify kayo ni Facebook, hindi kayo maliligaw.
mapapanood ninyo ang lahat ng ating mga live videos, maging ating mga updates dito ay malalaman ninyo. And also, palambing naman po, pa-subscribe sa ating YouTube channel, Ate Mavs TV, dahil nandun na rin po sa ating YouTube channel ang lahat ng live videos natin, mapa spiritual wellness, physical wellness, at maging ang tungkol sa stroke, ay doon ko rin po ilalagay sa ating YouTube channel sa Ate Mavs TV. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless po. Palaganapin natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng iba't ibang platforms na ito. Kayo rin, may mga sariling platform, may mga sariling account, gamitin nyo po ang platforms and accounts na yan upang ibahagi ang salita ng Diyos. God bless everyone and hope to see you all again tomorrow for another episode ng ating pong daily devotion dito po live sa Ate Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page at sa ating YouTube channel, Ate Mavs TV. Bye and God bless everyone. Always remember, God loves you. Bye-bye. Totoo na po ito. Mamaya may live tayo sa ating pong physical wellness sa Ate Mavs TV para sa kwentuhang pangkalusugan. Bye-bye. God bless po.